po'y magbigay ng kasiyahan sa bawat isa po sa inyo. At habang may pinabasa po si kapatid na Ruth, mga kabataan, nawa makita natin ang pagpapagal na ginagawa ng ating mga nanay. Pakiusap ng isang magulang. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapag-kainan. Huwag mo sana akong kagalitan. Maramdamin ang isang matanda. Nag-self-pity ako sa tuwing sisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihin ng bili. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagsagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-aalalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo, anak, noong bata ka pa, kapag gusto mo ng logo, paulit-ulit mo siyang sasabihin. Maghapon kung mangungulit, hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda na, amoy lupa pa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina ng katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa, pinagsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maintindihan mo rin. Kapag may konting panahon ka, magkwentuhan naman tayo kahit sandali lang. Inip na ako sa bahay. Maghapong nag-iisa, walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo. Nasabik na ako, makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Matatandaan mo, anak, noong bata ka pa, pinagtsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman. Huwag mo sana akong pagsawang alagaan. Yes, of course. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan. Pagsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Mapagpaalang araw po ng mga nanay. Tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Diyos para po sa ating mga ina.
Amang banal, una po sa lahat, kayo ay aming pinasasalamatan, O Diyos, dahil kayo po ang gumagawa ng buhay at lumilikha ng buhay, Ama. Nagpapasalamat po kami sa aming mga magulang din dahil ginamit po ninyo sila, O Diyos, para kami po ay may silang sa mundo nito, Ama. Panginoon, walang ibang mapalad na mga anak, kundi po kami na mga anak ng isang mananampalataya, isang ina na nag-aaruga sa kanilang mga anak. Isang ina na alam ang damdamin, isang ina na naunawahan po, O Diyos, ang damdamin po ng kanyang mga anak. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ang aming pong mga ina, O Diyos, ay naging huwaran po sa aming mga buhay. At amin pong silang tinitinghala sa pamamagitan po ninyo, O Diyos. Dahil po sa inyo, O Diyos, nangyari ang mga bagay na ito nang kami po ay silang sa mundong ito, O Diyos. Naging kabahagi po ang aming mga ina dahil ginamit din po ninyo sila, O Diyos, para maisilang po kami. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos. Tunay nga na sinabi mo sa kanila na sila po, O Diyos, ang ilaw po ng tahanan, O Diyos. Isang ilaw na nagbibigay liwanag sa amin ng mga anak, ng mga musmus pa po kami, O Diyos, ay kadiliman ng aming mga pag-isip. Nasa kadiliman ng aming pangunawa, datapot ang aming mga ina bilang ilaw, O Diyos, sila po ang nagpapaliwanag sa amin o nagbibigay ningning sa amin pong madilim na kaisipan, O Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa kanilang pag-aaruga, sa pagtitiyaga, O Diyos. Una, nung i-conceive po nila kami at dinala po nila kami, O Diyos, sa kanilang sinapupunan ng 9 na buwan, O Diyos, hanggang sa mga panong kami po ay kanilang isilang, Ama. Bagamat ito'y bahagi po, O Diyos, ng parusa po ninyo na sila po ay mahirapan, pero kami rin ay nagpapasalamat, O Diyos, dahil sa sakit na naramdaman po nila, O Diyos, nung iluwal po kami, Ama, kagalakan din po, O Diyos, nung sila po ay, nung kanila pong makita nila kami, O Diyos, nung kami nailuwal na. Nagpapasalamat po kami maging sa kapanahunan ito, bagamat ang mga iba po sa amin ay magulang na, pero nandyan pa rin ang aming mga ina, O Diyos, na patuloy na umaantabay, nag-aalalay, gumagabay sa aming buhay bilang isang anak nila, O Diyos. Panginoon, salamat po na marami sa oras nito, sa karoon po ng aming mga magulang, kayo po, O Diyos, ang mapurihan. At dinadalangin din po namin sa inyo, O Diyos, sila na bigyan mo sila ng katatagan din, O Diyos. Tibay ng loob, lakas ng pananampalataya, at lakas ng loob din, O Diyos, para kami na mga anak po nila, O Diyos, ay patuloy po nilang pagsilbihan sa abot po ng kanilang makakaya, O Diyos. At bilang ganti at bilang sukli, bilang mga anak, Panginoon, nawasuklihan po namin na maganda ang kabutihan na binibigay po ng aming mga magulang, ng aming mga ina, O Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Tunay nga po, O Diyos, utang po namin sa inyo ang lahat-lahat. Sa inyo po ang papuri at pagpaparangal sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.